God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. Nothing is impossible. Oh, oh, oh. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Let's go. Nothing is impossible. Let's go. Oh, oh, oh. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Oh, 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 di ba tingnan mo yung katabi mo if naniniwala siya that there is nothing impossible? Naniniwala ba yan? Kaya kung naniniwala ka that there is nothing impossible to God, alam ko ngayon Christmas rush, ang dami niyong ganap. Diba? Lahat tayo parang ang dami nangyayari sa mundo, but Lord, nothing is impossible to you. Ano man yung iniisip mo ngayon, Lord, magpapasko, paano kami? Nothing is impossible to God. Right now, iniisip mo, Lord, matatapos na yung taon. I feel like I'm still the same. Nothing is impossible. God has still weeks. Meron pang gagawin ng Lord sa'yo. That's why right now, as we sing that, Lord, I believe. Ikaw mismo convinced. Sabi mo sa katabi mo, naniniwala ka ba talaga? That's why when we sing, I believe, ikaw yung pinakamalakas na kakanta. Amen? Okay, let's sing. I believe in you. I
believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Oh, yeah. Believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible to you. Mine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause you gives me strength. Nothing is impossible to you. Mine eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Well, once again, let's declare. As we believe. As we believe, we believe. We believe, we believe in you. Come on, as one family. Lord, we believe that breakthrough is coming, God. We believe In you. As we believe, we believe. We believe in you. Whatever it's the unbelief, Lord, we believe, God. Natanggal namin sa heart namin every unbelief, God. Because we believe, we believe. Oh, oh. We believe in you. 'Cause we believe in you. 'Cause through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible to you. Thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Every individual is a generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. No, sino po dito yung meron kang expectant heart? No, importante po na meron tayong puso na lagi pong umaasa lang sa Panginoon. No, ang Diyos lang talaga. So, it is all about Christmas and itong pagtatapos ng taong ito, merong magandang paghahanda para sa darating. No, yun yung pinaka-importante sa buhay, yung paghandaan mo ang mga bagay na darating. Yung nakalipas, wala na tayong magagawa doon. Tagumpay man yan, kabiguan man yan, masaya man yan, malungkot yan, wala na tayong magagawa sa nakaraan.
yung kasalukuyan, yan ay magandang pagdesisyonan natin at yung aksyon natin dapat magbibuild dyan ng future natin. So sa future, ang crucial yung present. Kasi sigurado ako darating ang bukas. Pero ang hindi ako sigurado kung handa ka ba. Kasi kung luma lang ang ating gagawin, wala naman tayong aasahang bagong resulta. So yung bagong gagawin, magpuproduce siya ng bagong result. May kausap po ba ako, mga kasama? Sino dito yung excited ka sa 2025 mo kasi alam mo may magandang mangyayari? So, maganda ang mangyayari kapag may maganda kang ginawa. Because we are a product of what we are doing. Because what we are doing, no, later on, sooner, yun yung magiging being natin. No, kaya mahalaga po itong pag-uusapan natin ngayon because we are preparing not just for a celebration, but we are preparing for 2025. And there is something fresh in the 2025. There is something new. There is something great. No, kaya dapat ma-anticipate natin what is coming ahead of us. So dapat mayroon tayong mataas na expectation, meron tayong inaasahan, and then meron kang pinaghahandaan. Hello? Meron kang mataas na expectation, meron kang pinaghahandaan sa present. So the most important thing in our life, it is not the situation. It is not the condition. The most important thing in our life is the Word of God. Word of God is very important. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi yan yung pundasyon natin. The Word of God is our foundation. Your foundation is not your intellectual capacity. Your foundation is not your ability. Our foundation is the Word of God. When we talk about the Word, there are two things when we talk about the Word of God. So there are two Greek meaning doon sa logos. No, the word in a Greek word means logos. It is logos means letters and rema. Rema means the spirit. Rema means the life. Rema means the breath, the air. So it is the spirit na hindi mo siya nakikita pero na-anticipate mo na. Hello, somebody. So dapat bukas tayo pagdating sa mga ganitong bagay. Do not read the word according to the letters, but read the word according to the Spirit. May kausap ba ako, mga kasama? Kaya hindi ho lahat na nagbabasa ng Bible nagtatagumpay. Faith operates by level. No, faith operates by level. Iba't ibang level ng pananampalataya, kaya dapat hindi tayo nagiging stagnant. Dapat nag-grow tayo. No, pakisabi sa katabi, dapat nag-grow ka. Dapat nagmamatured. Tama po ba, mga kasama? Hindi pa bebe. We are here, we want to experience God's goodness. We want to experience God's greatness. And depende yan sa pagtitiwala mo, sa paniniwala mo, sa pagsunod mo sa Word. So lagi niyong tatandaan, mga kasama, the most important thing in our life is the Word of God. The Word of God is our foundation. Sabi mo nga sa katabi mo, foundation. So you need to be founded. Do not hold on to the Word. Be founded by the Word or in the Word. So, ang pundasyon mo, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Dapat. This is what I believing, that's why this is what I'm doing. This is what I'm doing, and I'm sure this is what my becoming. So, ito yung ina-expect ko, ina-anticipate ko sa 2025,
there are great things according to the Word of God that will happen into my life. So, kaya lang, hindi ito mangyayari sa lahat. Pakisabi sa katabi, hindi mangyayari sa lahat. Pero isa lang ang sigurado ko, mangyayari sa akin. Mangyayari sa akin. Sino dito excited ka rin na mangyayari sa'yo kung ano yung sinasabi ni Lord? Kasi hindi sinungaling ang Diyos. Tinutupad niya ang kanyang pangako. Nagiget nyo? So kaya, importante na maintindihan natin, mai-align natin yung ating sarili doon sa position of blessing. So you need to be founded by the Word of God so that you become strong. We don't know what's going on, what's happened in 2025. Hindi natin alam kung ano mangyayari, but the most important thing, you are ready. You are strong. You are founded by the Word. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, humanda. Kasi minsan may mga bagay kang inaasahan pero hindi yun ang darating. Tama po ba mga kasama? Hindi porke mabuting tao ka, lahat ng bagay na mangyayari sa'yo maganda. But if you are not founded by the Word, you begin to question God. Pwede mong tanungin, Panginoon, anak mo naman ako. Panginoon, nag-charge naman ako. Bakit merong pangit na nangyari sa akin? So tandaan niyong mabuti, lahat ng bagay na ginawa ng Diyos maganda. Pakiramdam mo lang ang pangit. Hindi porke pakiramdam mo pangit, nararanasan mo pangit, di na mabuti ang Diyos. Tinuturoan tayo lang, lalong mahalin ang Diyos. Kasi pag maganda ang buhay, ayos lahat, ang mga tao relax. Ang term, hayahay. Subukan mo magkataning ang buhay niya pag hindi yan naging prayerful. Laging mabait yan. Nawawala ang yabang. Pero pag meron lahat, nakukuha lahat ng gusto, malakas siya, wala siyang karamdaman, astig ang dating. You don't know what's happening in 2025. But my prayer is that we need to be strong in the Lord. And we need to expect what is great for us. Kung ano yung sinabi ni Lord, mangyayari sa atin. Kaya mahalaga na nangyayari ang mga bagay nito sapagkat meron kang matinding pagtitiwala sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pagtitiwala sa Diyos. When God said, it is done. No buts, no ifs, regardless of situation. Si Mary, she was a virgin, pero sinabi sa kanya ng angel, magdadalang tao siya. At ang nangyari, pinayagan niya, inalaw niya, pinaniwalaan niya, si Mary, nagdalang tao. Kaya tayo nagsa-celebrate ngayon. Sino may naiintindihan? Why we are celebrating today, this month, Christmas season, why we are celebrating, it is not because of the gift. It is not because of the spirit of materialism. It is the reason why we celebrate because Jesus came here on earth to save us because He loves us. Yan po yung celebration natin. Merong Kristo na Jesus na pumunta dito sa lupa. Kaya masaya tayo kahit walang regalo. Kahit walang bago. Kahit walang nakaalala sa'yo. Huwag kang magpaparinig na sana all. May regalo. Ang pinakamasarap yung makapagbigay, hindi yung tumanggap. So, sometimes the problem is the commercialism. So, sometimes nakapokus na dun sa mga material thing. But the most important thing is Jesus Christ came here on earth because He loves us. Sino dito yung masayang-masaya may nagmamahal sa'yo? No? At yung nagmamahal na yan, walang iba kundi ang Panginoon.
So this is the reason of celebration. But hindi lamang reason na sineselebrate natin yung intention. The intention of Jesus, why He came here on earth. So ang intention ni Jesus, para ang buhay mong pangit gumanda. Yan ang intensyon. Para ang buhay na pangit gumanda. Para ang buhay na malungkot sumaya. Tingnan mo yung katabi mo. Buhay na malungkot, masaya. Sino dito yung masayang-masaya ka? No, yung kahit na anong sitwasyon, hindi kayang tanggalin yung kaligayahan na yon. At walang anumang sitwasyon na pangit na malulungkot ka. So kaya, importante ang pag-address natin sa word. Kagaya ni Mary, nangyari sa kanya yung word. Si Abraham, ganun din. Baog yung kanyang asawa, matanda na siya. Pero sinabi ng Panginoon sa kanya, magkakaanak ka. And Abraham believed and credited to him as righteousness because he believed. He believed, taking God at His word. So kapag may salita ka ng Diyos, ang sirkumstansya mo nababago. Hello? May kausap po ba ako mga kasama? Hindi mababago ang sirkumstansya mo kasi bagong taon. Ilang taon na nagdaan sa buhay mo, kumusta ka na? But God and His Word can change your situation. Sino excited ka na ang foundation natin? Wala iba kundi ang Word ni Lord. So yun po yung panghahawakan natin sa 2020, titindigan natin sa 2025. And I just want to remind you by this verse, huwag tayong assuming. Huwag tayong feeling. Iba yung sure blessing. Hindi yung careless whisper. Sana all. Yung napapasana all ka, pero dapat all. Hindi yung pang sana, pang dapat yun. Sabihin mo sa katabi mo, that is my portion. Are you excited for your portion? So kaya, dapat ang pundasyon mo hindi emosyon. Ang pundasyon mo hindi sitwasyon. Kasi itetest ka dyan. Maraming mga tao, pag pangit ang sitwasyon, tinutoyo. Pag hindi nasusunod ang gusto, tinutoyo. Ano bang importante sa buhay mo? Yung gusto mo, yung gusto ng Diyos. Yan po yung mga bagay na dapat tinitiyak natin sa buhay natin. Do you want your blessing? Then meron ding general blessing. Pero merong sure blessing. Nagiget niyo po ba mga kasama? Our God is a general God. He is the God of all. But not everyone can receive the blessing. Even though God is a general God, He is also a specific God. Meron tayo dapat na naiintindihan sa bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Your response is very important. Do not react on the Word of God. Respond to the Word of God. Maraming mga tao nagre-react na lang, pero hindi na nagre-respond. So that's why, i-remind tayo ng mga bagay na ito in the book of Matthew chapter 7 verse 24. It is all about the Word of God and the attitude of man towards the Word of God. So ito yung bagay na dapat nating siguraduhin. Therefore, anyone who hears this word of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. So two things. Who hears the word and what? Puts into practice. You are a wise builder. If you hear the word and you need to practice, sabihin mo sa katabi, practice. 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 What is the meaning of practice? Means rehearse. Hindi pwedeng a-attend kapag Sunday na hindi mo pa practicein yung paglabas. You are just hearer. So, if you are not
if you are not putting the Word of God, you are not wise. Kaya hindi lahat na nag-church wise. Huwag mong titingnan yung katabi mo, lalo pag-asawa mo. Ang pinakamatinding pantes ng pananampalataya mo, asawa. Diyan talaga makikita ang tatag mo. Sino may mga asawa? Proud na proud sa asawa nila. Sino dito yung mga single na handang mag-asawa? Parang wala na. Uy, masarap ang mag-asawa. Blessing ang pag-aasawa. Kaya lang dapat ang foundation, hindi emotion. Ang foundation, hindi situation. Ang foundation, word ni Lord. Wala tayong gagawin na hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. Pinapractice natin ito because we are wise. Do not live according to your situation. Do not live according to your condition. Tatagal yan. Allow God to change that. Be strong. Sino masayang-masaya na naiintindihan mo to? Kung bakit merong pangit na nangyayari sa buhay natin because we are not wise. We are not wise. Hindi lahat na nagbasa ng Bible, sinunod ang Bible. Yung iba, mas magaling pa sa Diyos. Grabe kung kompyuta ng Diyos. Mga kasama, importante na mayroong wisdom. Sabi mo sa katabi mo, wisdom. Tapos yung wisdom na yun, lalagyan mo ng pananampalataya, imekos-mekos mo siya. Faith and what? Wisdom. Mix it together. Join it together. Ang result, supernatural. Maraming may faith, pero walang wisdom. Magkakaanak ako, wala pa asawa. Magkakakotse ako, walang garahe. Dapat yung bagay na ginagawa natin, preparation para sa future. Kung gusto mo magkaasawa, dapat bumabait ka palagi. Gumagaling ka palagi. Continue sa iyong development. Dapat nagiging kahanga-hanga ka. Kasi iba pag kahanga-hanga. Sabi mo, be wise. Be wise. So verse 25, sabi ng verse 25, tinan niyo po ito. The rain came down, the stream rose, the winds blew, and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Ilan ditong nung single ang sipag-sipag, ang bait-bait nung magkaasawa, sumalbay. Kasi gawa ng asawa ko, hello. Hindi ka naman pinilit dyan. Tama ba? Hindi mo alam kung ano ang darating, pero hindi lahat ng darating hadlang para makasunod sa Diyos. Everything in your life, kung yan galing sa Diyos, it will be a blessing. My wife is a blessing. My situation is a blessing. I am in the atmosphere of blessing. Hindi ako lalabas sa atmosphere na to. I will follow the word. I will follow the instruction step by step. Every day. Nung seryoso akong sumunod sa Panginoon, kahit na anong dumating, grabe, nakatayo pa rin. Kung mararamdaman, kung malalaman nyo lahat, ilan dito, yung mga malapit sa amin, alam nila yung mga pinagdadaanan namin. Pero hindi ako nagiging downcasted. Kawawa naman ako, hirap na hirap kami. Dumanas din kami ng walang pera, pero hindi ako nagreklamo, hindi ako dumaing, hindi ako naging kawawa. Hindi ako naging kawawa. Bakit? Ang foundation ko si Lord. Wala akong pera ngayon, pero alam ko meron si Lord. Kaya lahat ng bagay na gagawin ko, sangayon sa Kanya, yes, wala akong pera, wala akong ano ngayon, pero meron ako Lord. Yung sitwasyon ko to, sandali lang to. Because I am wise. Pinanghawakan ko yung sinabi ng Panginoon, because I am wise.
Ang pinakamahirap sa lahat, kawawa ka na nga, pinapahalata mo pa. Yung bang may sakit ka na, yung bang ang bagal mo pang kumilos. Paano kang palalakasin? Ganon. Kasi ang Diyos na nagpapalakas sa atin, yun yung may kakayanan na kumuha ng lakas natin. Huwag yung pagka mahinang-mahina ka na, saka mo itotodo kay Lord. Be wise! Sa 2025, ang foundation mo, hindi yung sitwasyon, hindi yung pera, hindi yung ekonomiya. Ang foundation mo, yung Word. Kasi kung hindi yan, hindi pa rin mababago yan. Sayang ang bagong taon kung ikaw ay luma. Kahit pa magtatalon ka, kahit pa magsuot ka ng mga polka dots, wala yun. Sino dito excited ka? Babaguhin ng Diyos ang sitwasyon mo. Oops, kaya lang sumunod ka muna. Huwag kang assuming. Hindi porke nag-church ka ngayon, maayos ang buhay mo. Hindi, perspective. The way you handle things. The way you solve the problem. Grabe, ang tagal ng problema niyan. Hanggang ngayon, problema mo pa rin. May lumapit sa akin, Pastor, yung asawa ko, ganito. Sabi ko sa kanya, ano ba tingin mo sa asawa mo? Pastor, problema po. Grabe. Gustong-gusto ko pong sumunod sa Lord, kaya lang yung asawa ko. Sabi ko sa kanya, bro, hindi problema ang asawa. Alam mo kung sino may problema? Ikaw. Paano mo siya tinitingnan? Paano mo siya sinosolve? Blessing ang asawa ko, bakit sa'yo problem? Kasi pastor, yung asawa ko, hindi ko makatuwang sa ganito, ganito, ganito. May mga anak kami. Oops! Blessing ang anak ko, hindi curse. Mga kasama, do not settle on the situation. Have wisdom. Ask the word of God. Sino dito yung masaya ka na mayroong word ni Lord ang buhay mo? Verse 26, no, verse 26. I just want to remind you sa mga bagay nito. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Grabe, walang pundasyon. Konti lang maranasan, bigay. Pagpapalain na sana, bumigay lang. Lahat ng bumibigay ang pangit. May nakita ako sa Facebook, laking mama na gano'n, no? Tikatawan. Masal-masal. Ginulat. Pagkagulat sa... Bumigay. Kaya huwag yung titingnan niya, looks. Parang macho yan. Pero pag may problema yan, dyan mo makikita yan. Gulatin mo yan. May mangyari yan sa kanya. Makikita mo kung ano yan. Ngayon lang yan. Masasaraduhan din natin ito. Hindi natin sila maririnig. Bless kayo na kasi na-experience nyo yan. Yung pukos na pukos kung gano'n. Bigla mo narinig yon. Balang araw, istorya na lang yan. No, yung mga distraction na yan, balang araw, istorya na yan. Sabi mo sa katabi mo, sana kasama ka pa rin. Huwag kang doon sa kasaysayan lang. Doon ka sa gumagawa ng kasaysayan. Kasi marami ako nakasama eh. Hanggang doon lang sa kasaysayan. Hindi nagpatuloy gumawa ng kasaysayan. So kaya mahalaga na naintindihan natin ito. Sino dito yung wise? Sino dito yung wise? No, kaya sabi mo sa katabi mo, dapat nagpa-practice. Kaya makikita mo ang mga taong Kristiyano pag-praktisado. Sino masayang-masaya dito, praktisado ka? Sabi mo sa katabi mo, practice lang yan, practice. Sino dito magpa-practice tayo sa faith? So sabi ng verse 27, tingnan yung verse 27. Sabi ng verse 27, the rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house. And it fell with a great
crush. Matindi ang pagkawasak. So why is the Word of God important? There are two things that will remain. Number one, the Word of God. There are two things remain. Number one is the Word of God. The Word of God, ang sabi ng verse, Isaiah chapter 56 verse 11, New King James Version, sabi niya, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void or empty, but it shall accomplish what I please. Hindi nabibigo yung salita ng Diyos. Kaya sa buhay natin, huwag natin biguin ang salita ng Diyos. No, sino dito yung excited ka kung ano sinabi ng Diyos mangyayari sa akin? Kahit na pangit ang background ko sa family, pangit yung sitwasyon ko, pero yung sinabi ng Diyos mangyayari sa akin. So kaya, kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang mangyayari. Mas makapangyarihan ang sinabi ng Diyos kaysa sa nararamdaman mo. Kaya lang, dapat meron kang kapangyarihan o lakas ng loob na panghawakan yun. Yan yung bagay na dapat talaga ma-develop sa atin. Sabi niya, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Do you want to be prosper? According to the Word of God. My dear brothers and sisters in Christ, my spiritual family, the Word of God is our foundation. So si Lord, lagi ang kanyang salita, nandun ang pagpaprosper. Nandun ang prosper sa word ni Lord. Kaya, wag mo nang debatihin. Wag mo nang gandahan ng paliwanag. Kasi kahit na anong ganda ng paliwanag, morally, anong ganda ng paliwanag, intellectually, tanggap ng tao, tanggap ng utak mo, pero hindi pa rin yun ang tama. Ang tama yung sinasabi ng Diyos. Principle is principle. So, do not operate according to your situation. According to the Word of God. So mga kapatid, mga kasama, mahalaga talaga na naiintindihan natin ito, mga bagay nito. Sino dito yung excited ka sa 2025? So it is not just whisper, it is a sure blessing. Because it is the Word of God. Amen. So hindi tayo ngayon yung sana, hindi. Eto na, eto na, eto na. Eto na. Eto na! Eto na! Ay, yung iba, sabi na iba. E di sige, huwag ka sumunod. Yung iba masasaya, ikaw malungkot. Kasi hindi lahat ng mga tao nakaka-experience ng ganito sa buhay. I tell you, ikaw din mismo, hindi ka magiging masaya. Pangalawa, yung asawa mo, hindi rin masaya. Anak mo, hindi rin masaya. Pero ang iba, ang saya-saya. Depende kasi sa pagsunod. Sa mga may significant na nangyayari sa buhay nila, sila yung mga excited, yung mga nagpa-prosper yung word ni Lord sa life nila. Talagang dadami, talagang lalago ang word ni Lord sa life natin. It shall prosper. So, excited ba kayo dyan? Hindi dahilan sa pinipreach ko ito. Dahilan yan sa word ni Lord. Kahit hindi ako mag-preach dyan, mangyayari yan. Kaya ko lang pinipreach sa inyo to para makuha ninyo. I-remind kayo na mayroong magandang paparating sa 2025. At yan, hindi dahilan sa sinabi ko, dahilan sa sinabi ng salita ng Diyos. Pangalawang bagay na hindi naglalaho sa mundong ito, seed time and harvest. Yan, hindi nawawala yan. Pag nagtanim ka, siguradong mag-aani. Mga kasama, principle ni Lord yan. Learn how to apply every principle ni Lord sa life natin. Magkaiba po yung giving kesa sa seeding. Iba po yung nagtatanim kesa nagbibigay. I want to make it clear to you. It depends on the intention. It depends on the desire. When you
are planting lahat ng bagay na may buhay, pag tinanim mo, tutubo. And if you do it in the spiritual realm, mangyayari ang mga bagay na yan. Tandaan nyo kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Yan talaga yung reality niyan. Kaya pag nagtanim ka ng mabuti, mabuti din ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng masama, masama din ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng kalukuhan, kalukuhan din ang aanihin mo. Hindi nagpapabiro ang Diyos. Pero ang Diyos, wala siyang itinanim na pangit sa'yo. Lahat ng tinanim ng Diyos sa'yo, maganda. Tinaniman ka ng Diyos ng buhay. Tinaniman ka ng Diyos ng Espiritu. Tinaniman ka ng Diyos ng Kanyang salita. Sigurado ako, mamumunga yan. No, sino yung masayang-masayang mamumunga ka? So sabi ng verse 2 Corinthians chapter 9 verse 10, the Passion Translation says, "This generous God who supplies abundant seed for the farmer, which becomes bread for our meals, is even more extravagant toward you. First, He supply every need, plus more." Excited kayo doon sa plus more? Plus more. Then He multiplies the seed as you sow it, so that the harvest of your generosity will grow. Sino yung masayang-masaya? Mag-grow talaga ang iyong wealth. No, kaya mga kasama, lagi niyong tatandaan, napaka-importante ng word. In John chapter 1, verse 1, this is our foundation, the Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So the very foundation of what we are doing, of our faith, is God. In the beginning, ang simula natin, walang iba kundi ang Diyos. No? At tandaan nyo, it will manifest. Sabi mo sa katabi mo, it will manifest. It will become flesh. So that word is Jesus Christ. It will manifest. Jesus manifested to us. Sabi ng John chapter 1 verse 14, the Word became, and He made His dwelling among us. He made sin His glory, the glory of the one and the only Son who came from the Father, full of grace and truth. My dear brothers and sisters in Christ, the Word became flesh. The Word became flesh. Kung ano ang sinabi ng Diyos, lumalabas. Kung ano ang intensyon ng Diyos, it come into a reality. Nung sinabi ng Panginoon kay Abraham, magkakaanak ka, lumabas si Isaac. Nung kinausap ni Lord si Virgin Mary, lumabas si Jesus Christ. Everything according to God's Word, it will manifest. Sino dito yung excited ka, mayroong manifestation ng buhay mo? Sino dito excited ka, according to the Word of God, mag-show down si Lord sa buhay mo? So sabihin mo sa katabi mo, excited na ako. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God. No, tandaan nyo po palagi ito. No Word, no, if there is no Word, there is no beginning. If there is no Word, there is no beginning. Because in the beginning was the Word. Kaya pag wala pang salita, hindi ka pa nagsisimula. Hindi yung salita mo, salita ng Diyos. Kasi marami kang sinalita, pero hindi yung salita ng Diyos. Sino yung masayang-masaya nangyayari ang mga bagay na ito sa buhay po ng bawat isa sa atin? So, no Word, it means you are not yet started. Without a Word, there is no manifestation. But if there is a Word, there is a manifestation. So, the Word of God is the will of God to manifest. Ulitin ko ulit, the Word of God is the will of God to manifest. Kung ano ang sinabi ng Diyos, gusto ng Diyos na lumabas yan sa atin. Are you ready to receive? God is planting His Word towards us. He commanded His Word. He gave a command in our life. The command
the word that comes from His mouth. Tandaan niyo po, yung tubig, nag-respond. Sabihin niyo nga, respond. So, nung nag-response yung tubig doon sa sinabi ni Lord, nagkaroon ng mga fish. Nagkaroon ng mga hipon, ng alimasag, lahat ng laman dagat. Because of the word of God. Yung lupa, nag-respond. Lumabas po ang prutas at mga halaman at mga puno, mga gulay. Lumabas doon because of the word of God. Because if there is a word of God, there is a manifestation. And ang sabi ng word, kapag sinabi ni Lord, hindi maaring hindi lalabas sa atin. Sino masayang-masaya, excited ka na ang word ni Lord magmamanifest sa life natin? So God created everything through Jesus Christ. And nothing can be created without Him. It is all about Jesus. So, sa pamamagitan ni Jesucristo, lahat ng bagay na ating sinabi ng Panginoon, mangyayari ito sa atin. Sabi mo sa katabi mo, mangyayari sa atin yan. So, number one thing that you need to activate in your life, you will become a God's display center. You will become a God's display center. Lahat ng mga bagay sa buhay mong magaganda, makikita na. Ay, wala akong kausap. You will become a display center of God. Lahat ng bagay na magaganda sa iyo makikita. Yung hindi makasabay dyan, parang ang yabang mo na. Sabihin mo sa katabi mo, makikita ang lahat ng bagay na magaganda sa iyo. Sino dito excited ka? Lahat ng bagay na magaganda makikita sa iyo? Ay, parang hindi naman. Sino dito lahat ng bagay na magaganda gusto mo makita sa iyo? Hindi para ipagyabang, kundi para makita ang kalwalhatian ng Diyos. So it is not for our glory, it is for God's glory. Lahat ng maganda, lalabas sa iyo. You will become a God's display center. Sino yung mga single? Yung maganda sa paningin mo, yan ang mapapangasawa mo. Magandang lalaki, magandang babae, yan ang mapapangasawa mo. Parang wala akong kausap. Sino dito yung masayang-masaya? No, kaya if you are a part of the church, beautiful things will come out to you. You will become a display center of God. Parang wala akong kausap. Sino dito yung masayang-masaya na magiging display center ka ni Lord? God will show you His greatness. No, parang ano yan, parang pelikula. Dati dati coming soon, ngayon now showing na. Now, sino dito excited ka na magmamanifest si Lord sa life mo? Kaya wag niyong isiksik ang inyong sarili sa mundo. Tapos isa lang ang pakinggan niyo, wag kayo maraming pinakikinggan, yung word ni Lord lang. At yung man of God, yung pastor mo, yun yung pakinggan mo, yung leader mo, yun ang pakinggan mo. Sabi po ng Ephesians chapter 3 verse 10, NLT version, no? God will show in you. Sabi ng verse, no, NLT version, Ephesians chapter 3 verse 10. God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom in its rich variety to all unseen rulers and authorities in heavenly places. So, the church purpose is to display the glory of God. So, you are a display center of God's glory. Lahat ng bagay na magaganda para sa mga nagmamahal sa Diyos. Yung todo, yung kaya mong ibigay yung Isaac mo. If you learn, if you train yourself, if you practice yourself, love the Lord more than your Isaac, He will become your Jehovah Jireh. Pero kung meron ka pa dyan sa buhay mo, hindi magmamanifest si Lord. Assuming lang tayo, sino masayang-masaya meron matinding nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin? So, the manifestation of God's glory. So, magsushow-down si Lord sa inyo. All of this is for God's greater glory.
Sabi mo, hindi yan i-withhold back ni Lord. Hindi yan i-hold back ni Lord sa'yo. Amen? Lahat yan, todo-todo. Kaya, every day, thank you, Lord, for Monday. Thank you, Lord, for Tuesday. Thank you, Lord, every day. Thank you, Lord, every week. Thank you, Lord, every month. Because God will show His glory in your life. No, kaya ngayon, the best ang mangyayari sa mga todo kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, tumodo ka na rin. No, and then, God will show yung word niya magwo-work sa life natin. Sabi mo sa katabi mo, word works. The word works. And this is all about the power of God. Tingnan niyo sa Zechariah chapter 8, verse 23. This is what the Lord of Heaven's army says. In those days, 10 men from different nations and languages of the world will clutch at the sleeves of one Jew. And they will say, please, let us walk with you, for we have heard that God is with you. Sino dito excited ka na merong mga nakakakilala sa'yo, hahawak sa laylayan mo at sasabihin, pasama naman sa church mo. Because I see God in you. Grabe! Kaya huwag mong ikakahiya ang church na ito. Kung ikinakahiya mo ito, hindi magmamanifest si Lord sa'yo. You need to be serious when it comes to your relationship to God and your church. Sino dito masayang-masaya ka? Grabe, sa Hudyo, yung mga Jewish people, yung mga Israelites people, grabe, hinahawakan ng laylayan nila. Pasama naman sa'yo kasi meron kayong Diyos. Bakit? Radical yung kanilang obedience. Radical yung kanilang lifestyle. Buhay na buhay ang Diyos sa kanila. Tignan mo yung katabi mo. May humatak na ba sa laylayan mo? Kasi halatang halata ang Diyos sa'yo. Sino dito excited ka sa word ni Lord? Sabihin mo sa katabi mo, kung wala pa, humanda ka na. No, sino dito excited? Excited ka? Sa 2025, kahit hindi mo yayain, sasama. Kasi halatang halata si Lord sa'yo. No, kaya mahalaga talaga the word works. Pakisabi, the word works. The word is powerful. Let the word of God manifest. Whew. Grabe. Sino dito excited sa 2025 mo? Kahanga-hanga ang Christian life mo. Grabe, kahit hindi ka magsalita, pare, merong... Saan ka ba rin sa church? Ibang-iba ka. Nagigit niyo po ba mga kasama? Dapat magdulot ng kaibahan ng buhay mo para kilalanin ng Diyos sa iyong buhay. Sino may naiintindihan? The word works. Sabihin mo sa katabi mo, the word works. John chapter 3, verse 1 and 2. People will come to you in secret. Sabihin mo sa katabi mo, people will come to you in secret. Tatanungin sa'yo, pare, ano ba sikreto mo? Ano ba nangyayari sa'yo? So, because of God within us. In John chapter 3, it is all about the story of Nicodemus. Now, there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of Jewish ruling council. Verse 2. He came to Jesus at night. Sabihin mo sa katabi mo, at night. At night. He came to Jesus at night and said, we know that you are a teacher who has come from God. Sino dito yung excited ka na may lalapit sa'yo, may kakausap sa'yo, alam namin na ikaw ay nag-church sa Raining Light. Kaya siya hindi makapagpakita ng araw kasi meron siyang religion. Kaya sikretong lumapit sa kanya. Sabi niya, teacher, who has come, sabi niya, he came to Jesus at night and said, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with you. So imagine mo si Lord magmamanifest sa'yo ng kanyang glory para ma-identify ka. Verse 3. Verse 3 says,
Ano sabi ng tree? Jesus replied, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Imaginein mo, merong kakaiba sa kanya, tinuturuan na ni Jesus paano maging born again. Sino dito excited ka sa 2025, kada lalabas kayo, ikaw ang magtitreat? Maglilibre ka. Palagi. Hindi ka magrireklamo. Bakit di ka mauubusan? Lalapit sa'yo mga tao at sasabihin, may Diyos lang ang makagagawa niyan. Pero kada lalabas mo, kada may sasabihin ka, sasabihin mo sa kanya, you must be born again. You must be born again. Kaya ako nagagawa yan kasi may Diyos ako. No, hindi para magyabang, hindi para maglibre kasi may Diyos tayo. Sino dito yung excited ka na merong lalapit talaga sa'yo ng palihim? Sino excited dyan? Lalapit sa'yo ng palihim. Kasabihin, anong sikreto mo? Hindi nga, secret nga eh. Yung merong something sa'yo na wala ang iba. Are you excited for that? Yung hindi ka ordinary, hindi ka common. You are the best for God's glory. Kaya yan yung nais ng Panginoon na marating natin. May magtatanong sa'yo. Hindi patungkol sa pag-ibig, hindi patungkol sa problema. Paano ba mabuhay ng ganyan? Yan yung excited ako mga kasama. Sino dito yung masayang-masaya ka na mangyayari sa buhay mo ito? And then, yan yung mga verses, oh. Lalapit sa'yo mga tao talaga. And third thing, no, na dapat maintindihan natin, God has given us the ability to produce wealth. Sino dito yung excited ka sa 2025, meron kang abilidad, hindi mangutang, kundi paano kumita. Bibigyan ka ni Lord ng ability, bibigyan ka ni Lord ng opportunity. Tapos na ang pangungutang sa buhay mo. There is something happening! Yung ability ko ngayon, ini-increase na ni Lord, pati mga bangko na-awaken. Sino dito masayang-masaya? Sabihin mo sa katabi mo, that is my portion. Sino dito excited ka na hindi ka na mangungutang? Hindi ka nakakapusin. Pray for the ability. Pambira, merong siyomay lang, nagiging milyonaryo. Kangkong lang, nagiging milyonaryo. Ikaw pa kaya na may Diyos? Yung utak mo kasi gamitin mo. Huwag mong isaksak doon sa isang fixed na lugar. Use your ability. Sino dito yung excited ka, magdi-develop ka? Mag-pray ka kay Lord. Ano mang idea ang pwede mong gawin? Grabe, ang tindi niyan. Kung marunong ka magluto, ikaw ang pinaka-the best magluto. Bibigyan ka ni Lord ng idea, ng ability. Itodo mo lang kay Lord. Sino dito yung excited ka, bibigyan ka ng ability? Sa ibang translation, sa King James, bibigyan ka ng power. Sino dito excited ka? Kung marunong kang manahe, magkakaroon ka ng tahiyan. Kung marunong kang gumawa ng sasakyan, magkakaroon ka ng talyer. Lahat yan ng opportunity bibigay sa'yo ni Lord yan. I-develop mo lang yung sarili mo. Kung magaling kang magayos, magparlor ka. Kung magaling ka sa kilay, ikaw ang pinakamagaling sa kilay. Kasi kung hindi ka ikaw ang pinaka, hindi ka magiging napaka. Kaya huwag kayong maging ordinaryo sa bagay na ginagawa niyo. You need to be the best. Because God will show His glory to you. So, Isaiah chapter 8, verse 18, you will become financial signs and wonders. Woohoo! Sabihin mo sa katabi mo, financial signs and wonders. Sabi niya, behold, I and the children whom the Lord hath given me are for signs and wonders in Israel, from the Lord of hosts, which dwelt in Mount Zion. So parang ganitong sabi niya, behold, I and the children whom the Lord hath given me are
for the signs and wonders in reigning light. You are for the signs and wonders for reigning light. No, sino dito excited ka na may matinding gagawin sa iyo ang Panginoon? So this is the first part. Money is not a problem. Money is not a problem for us. Lalabas, magmamanifest sa atin yan. Hindi dahilan sa magaling tayo. May word kasi tayo ni Lord. Bubukal talaga ang word ni Lord. Kung paano ang tubig naglalabas ng lamang tubig, hanggang ngayon may isda, hanggang ngayon may alimasag, hanggang ngayon may hipon, hanggang ngayon may galunggong, may tuna. Grabe. Bago mapalaki yung isang tuna na ganon, ilang taon yun. Pero bakit ang dami pa rin nahuling tuna? God is amazing God. Maraming prutas pa rin at saka gulay hanggang ngayon. Alam nyo, tayo na lang ang hindi nagre-respond ng tama. Ngayon, dinipositohan ka ng Panginoon ng kanyang salita. It is up to you to believe. It is up to you to receive. So, ito yung ito yung part mo na kailangan mong maniwala, kailangan mong magtiwala, kailangan mong mag-ubaya sa mga bagay na to. And see you on the top. That's my prayer. Sa Bicol tayo bibili. Kasi nag-travel kami sa Bicol. Grabe, ang lawak ng lupa. Isa yun sa mga pangarap ko. Dati pa, wala pang ganito. Konti pa lang kami, nasa garahe pa lang kami. Kausap ko na yung mga leader. Sabi ko, pagdating ng time, magkakaroon tayo ng bahay natin. Hindi man tayo magkakadugo, pero isang compound tayo. At sasabihin ng mga tao na salamat kasi meron buhay na Diyos. Na nagdugtong-dugtong sa ating relasyon. So mga kasama, takasan mo, alisan mo ang sitwasyon na yan. Pangit, hindi para sa'yo yan. Bigyan mo ng hustisya ang kamatayan ni Kristo. And I just want to pray for you today. Pwede ba tumayo tayo? Mga kasama, sino dito excited ka sa word ni Lord? Magmamanifest, magmamanifest, magmamanifest. Today, do not miss this opportunity. Malapit nang dumating ang 2025. Meron tayong present situation, meron tayong nakaraan, pero hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga kung ano yung sinabi ng Panginoon mangyayari sa atin. Let God manifest in our life. You are not identified anymore sa nakaraan mo. Nakaraang bisyo, nakaraang buhay, nakaraang kasamaan. Binibigyan tayo ni Lord ng bagong opportunity ngayon. Just raise up your hands with all humility and declare that God will manifest in our life. God will manifest in our life. Father, thank you for your goodness. Thank you for your mercy. Thank you, Father, for who you are. You are a powerful God. Thank you, God, for your word. Thank you, God, for your presence. And Father, tinitake namin ito, Panginoon, in our spirit. You manifest in us, Lord. Manifest in us. Father, thank you. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Nire-receive namin, Panginoon, hindi lang ang karakter mo, kundi ikaw na magmamanifest sa amin. Lord, salamat po. We praise you. We honor you. We glorify you, O God. Thank you so much. This is what we pray. In Jesus' name, amen and amen.